Ikaw ang sundalong pinakatamad mag-ensayo sa buong unit. Ngunit sa isang pagsasanay, nilipol mo ang buong elite ng Blue Army. At matagumpay mo pang natapos ang headhunt na operasyon. Dahil sa simula pa lang ng pagsasanay, halos nalipol ng Blue Army ang inyong puwersa. Kayo na lang ang natirang mga inutil, na nagtatakbong palayo at nagtago sa gubat. Akala mo noon ay pagsasanay lang ito. Kaya pwede nang pabayaan, at bumalik sa unit para ipagpatuloy ang maginhawang buhay. Pero sa umpisa pa lang ay nalipol na kayo agad. Nakakahiya talaga, kaya nagpasya kang turuan sila ng leksyon. Sarhento, may gana ka bang gumawa ng malakihan? Tutal ganito na rin lang. Wala na rin namang dapat ipag-alala. Paano pa natin gagawin yan? Magtago kang mabuti. Kapag napatay tayo, tuluyang mabubura ang buong unit natin. Walang silbi kung gumamit sila ng infrared drone. Tapos na tayong lahat. Naisip ni Sargento Lee Qiang na wala na ring ibang paraan. Kaya nagpasya siyang pakinggan ang plano mo. Ano ang balak mong gawin? May masama kang ngiti sa mukha. Gagawa tayo ng breakout at headhunt. Sinulyapan ka ni Lee Qiang. Nananaginip ka ba? Tayo pa lang ay malilipol na bago pa makalusot. Puro elite ng Blue Army ang nasa paligid. Sobrang taas ng lakas pandigma ng mga iyon. Bago ka pa makapag-headhunt, ikaw na ang mauuna nilang patayin. Mas mabuting magtago na lang. Sarhento, hindi ako sang-ayon sa sinabi mo. Pare-pareho lang tayong may ulo at balikat. Sino ang matatakot kanino? Sa makitid na daan ang matapang ang nagwawagi. Ito ang lagi mong sinasabi sa akin. Bakit sa kritikal na sandali ikaw pa ang naging duwag? Ganito na lang, Sarhento. Humihingi ako ng pahintulot kumilos. Dahan-dahan akong lalapit para patumbahin ang kalabang veterano. At agawan kita ng isang sniper rifle. Ano sa tingin mo? Alam din ni Lee Qiang na matigas ang ulo mo. Tinitigan ka niya nang walang masabi. Naisip niyang mabuti ring turuan ka ng leksyon ng Blue Army. Hindi ko akalaing may tapang ka pala. Bakit hindi ko ito nakita dati? Ganito na lang, kung makakakuha ka talaga ng sniper rifle, sasang-ayunan ko ang headhunt na operasyon mo. Matapos tiyakin na walang galaw sa paligid. Tumukod ang iyong paa, tumalon palabas ang iyong katawan. Sunod-sunod kang gamulong sa lupa. Napakabilis ng galaw mo. Kung nakita ito ni Lee Qiang, tiyak na mahuhulog ang panga niya sa gulat. Paulit-ulit kang nagpalit ng posisyon. Hanggang tuluyan kang sumanib sa masukal na damuhan. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, biglang tumalim ang iyong tingin. Bigla kang huminto sa pag-usad. Sa iyong alas 9 direksyon, mga 800 metro ang layo. Isang sundalong naka-camouflage, na may hawak na 88 sniper rifle. Tahimik na nakadapa roon. Sumili ang bahagyang ngiti sa iyo. At pinabagal ang iyong galaw. Gumapang kang dikit sa lupa papalapit. Sa kalagitnaan ng bundok, tahimik na nakadapa ang sniper na Ghost King ng War God Commando. Hindi gumagalaw habang nagmamasid. Sa ibaba ng bundok ay isang malawak na lambak. 1 minuto lamang ang nakalipas. Ang mga palumpong sa bahagi ng lambak, nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Ngunit nang sisikapin niyang i-lock ang target gamit ang sniper, biglang nawala ang target nang walang babala. Para siyang may napansin. Kaunting nakalusot lang ay agad tumigil. May kakaiba. Ang ganitong larong pusa at daga. Ang pinakadalubhasa ng mga sniper. Bahagyang ngumiti si Ghost King. Titig na titig sa lambak sa ibaba. Ngunit habang maingat siyang nagmamasid, ang kakaibang palumpong na iyon, wala nang anumang galaw. Bigla niyang naramdaman. May ingay sa likuran. Agad siyang lumingon paatros. Nagulat siyang makita isang lalaki na nakayukong nakadapa. Wala pang 5 metro sa likuran niya. Si Ghost King ay kilalang veterano ng Blue Army. Ngunit nakalusot ang kalaban sa likuran niya. Habang hinuhugot niya ang pistol, sumugod kaagad pasulong. Itinutok ang kutsilyo sa kanyang baba. Huwag kang gumalaw o magsalita. Patay ka na. Napabilis mo siyang natulala. Nanindig ang balahibo niya. Inagat niya ang ngipin at sinabi, "Hoy bata, ang lupit mo. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Panalo ka." Hinubad ni Ghost King ang 88 sniper. At inihagis ito sa iyo. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Pagsasanay lang ito. Tiningnan ka niya habang nagngingit-ngit. Ngunit wala siyang magawa. Lubos na siyang alerto. Pero nahulog pa rin sa bitag. Napasubo sa kamay mo. Astig ka talaga bata. Saan ka ba sumingit papunta dito? Hindi mo siya pinansin. At nagmamadaling kinolekta ang samsam. Kahit ang suot niyang damit at pantalon kinuha mo. Hoy bata, huwag kang sobra. Nanlaki ang mata ni Ghost King sa iyo. Kung balang araw mahuli ako ng tropa mo, pwede rin ninyong gawin ito sa akin. Seryoso ang mukha niya habang nagsasalita. Bilisan mo, patay ka na ngayon. Alam mo ang rules, di ba? Kung hindi ka makikipagtulungan, isusumbong kita. Nanandaya ang Blue Army ninyo. Ang lupit mo talaga. Mahigpit na kinuyam ni Ghost King ang kamao. Galit na galit sa loob. Ngunit sandali lang. Hinubad niya ang lahat hanggang maiwan ng sando. At isang pantalon. Saka ka lang nasiyahan. At umalis nang hindi lumilingon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ka sa isa pang kagubatan. Nagtago ka sa makapal na palumpong. Sa unit mo dati isa kang tamad na sundalo.
madaya at palusot, pero magaling kang magtago, basta gusto mo. Maliban kung mag-carpet search ang Blue Army. Mahihirapan silang hanapin ka, ngunit sa sandaling iyon, nakarinig ka ng putukan. Masama ito si Sargento. Sila ay inaatake. Bigla, gumapang ka ng buong bilis papunta sa mataas na bahagi ng kabundukan. Itinutok mo ang 88 sniper sa direksyon ng kinaroroonan ng Sargento. Sa loob ng sniper scope, mabilis mong nakita ang 6 na armadong espesyal na sundalo. Isa sa kanila ay nakatingin pababa sa Sargento mula sa mataas na pwesto. Kababa pa lamang ng kanyang baril. Ang gagawang iyon ay tinira ang Sargento. Biglang naging malamig ang iyong mga mata. Agad mong nilock ang target. Sa mismong sandali ng pag-lock, bigla mong pinindot ang gatilyo.